po natin ang O panoorin natin 'tong reaction ni Roque kay Boy Dila Abante. Boy Dila daw. Abante, Boy Dila, sabi ni Are Roque. Mag-ano tayo, subscribe, like and share kay Harry Roque. O panoorin natin si Boy Dila. itong si Benny Abante, si Boy Dila, di ba? Well, O Abante, Boy Dila. Dela, hindi ka pa rin makakaupo. Abay, ang mong akala niya, siya'y makakaupo na bilang kongresista, miski siya'y natalo nitong si Joey Uy. Kung matatandaan niyo po, natalo siya bilang isang kongresista at ito naman po ay parusa ng taong bayan sa kanya dahil sa kanyang Boy Dilang ginagawa sa Kongreso. Kung saan binaboy niya yung proseso ng Kongreso at ginawa niyang Wala nga ginagawa yan sa Tuadcom, puro contempt. Anak ng baka talaga yan. Puti nga, natalo yung si Boy Dila. talagang instrumento para hipitin ang mga Duterte at kanilang mga aliado. Well, nakatingin po siya ng hagupit ng taong bayan. Pero si Boy Abante, si Boy Dila, abay umasa na siya'y makakaupo. Bakit? Kinuntsaba ata ang COMELEC. Kinuntsaba ang COMELEC at sinabi na hindi raw natural born Filipino itong kalaban na si Joey Uy. Well, alam niyo po, sa ating saligang batas, dati-rati po, under the 1935 Constitution, dapat para ikay maging natural born Filipino, ang tatay mo ang dapat maging Filipino. Pero binago na po yan. Mula po, kung di po nagkakamera, 1973 Constitution, no? Ngayon po, kay tatay, kay nanay ay natural born Filipino, sapat na po yan para isang Filipino ay maging natural born Filipino. Sa kaso po ni Joey Uy, talaga naman po ang tatay niya ay naturalized Filipino, pero nanay niya ay natural born Filipino. At dahil ang nanay niya ay natural born Filipino, syempre siya ay natural born. Pero nakapagtataka po, bakit po ang second, yung parang second, anong tawag doon, division ng COMELEC ay nagdesisyon na babaliwalain ang kanyang Certificate of Proclamation dahil daw po di umano sa pagiging hindi natural born. Kasi sa saligang batas natin, hindi sapat na ikaw ay Pilipino. Kasi po pwede ka maging Pilipino through naturalization. Yung nag-a-apply ka sa hukuman o sa OSG. Kinakailangan talaga ang natural born ay meron kang dugong Pilipino. Kung ikaw ay nanay mo o tatay mo ay Pilipino, whether or not married or hindi. Ang punto po is nakapagtataka kung bakit matapos maproklama si Uy, saka siya i-disqualify. Now, siyempre, hindi maalam. Huwag kang magtaka, Harry Roque. Kasi nga, may something dyan sa COMELEC. May milagro. Kaya itong si Boy Dila, akala niya makakabalik siya. Kapal talaga, no? Siya pang pasimuno ng disqualification. Sa isipan ng tao, naluto ito. Bakit? Kasi nga, napakatinding aliado ng administrasyon itong si Boy Dila. At siguro dahil siya matinding kaalyado ng administrasyon, siyempre, napabura, no? Yan po iniisip ng marami. Ako po, hindi ko maintindihan. Kung talagang pinakita naman ni Joey Uy na siya, ang nanay niya ay natural born Filipino, talagang wala akong kaduda-duda. Simple na po yan. Sa mga abogado, alam namin yan na hindi kinakailangan na tatay lamang ang maging natural born Filipino. So, nakapagtataka po yung decision na yan kung totoo naman na ang nanay niya ay natural born Filipino. Wala pong basihan. At saka bakit atat na atat na maanal yung proclamation? Alam niyo po, iba ang eleksyon ng Kongreso. Bakit? Kasi hindi po gaya ng Senado na merong 12 naiiwan. Wala pong naiiwan na kongresista dito sa Pilipinas. Kada 3 taon, talagang nauubos ang kanilang termino. At kung hindi mapoproklima ang mga kongresista, wala tayong kongreso. Dahil nga po importante na magpatuloy ang gawain ng kongreso, dahil ang pinaka-importante ang gawain nila pagdating ng Hulyo ay pagtako ng budget, nakasaad sa ating Omnibus Election Code na wala talagang tinatawag na pre-proclamation controversy
ang mga kongresista. Ibig sabihin, yung mga dayaan, hindi po pwede makonsidera yan. Basta tuloy-tuloy lang ang bilang ng boto at kung sino ang pinakamalaking boto, siyang madideklarang panalo as kongresista. Kasi importante na sa lalo mabilis na panahon, maproklema yung mga nananalong mga kongresista. Otherwise, wala tayong kongreso na gagawa ng budget pagdating ng July. So nakapagtataka na bagamat walang pre-proclamation controversy ang mga kandidato para sa kongresista, nagkaroon ng ganitong kontrobersiya pagdating kay Joey Uy. Now, ang pagkakaalam ko po, talaga naman pag ikaw ay nanalo na proklama na, at hindi pa nag-a-assume ng opisina, meron pa talagang jurisdiction ng COMELEC, no? Pero, ang COMELEC dapat mag-decision pagdating sa issue ng citizenship sa hiwalay na aksyon na tinatawag na co-waranto. Hindi ko po alam kung nagkaroon ng co-waranto yan. Kasi kung yan po ay yung nauna ng aksyon para ideklara ang null and void yung kanyang certificate of candidacy, yan po ay sakop na ng pre-proclamation controversy. No? Importante na kapag naproklima na, magkaroon talaga ng direct challenge sa citizenship sa pamamagitan ng co-waranto. So hindi ko lang po alam kung yung decision na yan ay sa pamamagitan ng co-waranto petition, pero sa tingin ko po hindi, kasi napakabilis ang decision yan. Wala pang isang buwan ang election natin, meron silang decision sa co-waranto. So sa tingin ko, ito ay dapat pa rin sa pre-proclamation controversy no, na dapat hindi na-entertain ng COMELEC. Now, ang tanong, abay ang Boydila ay nag-celebrate na. At sabi niya, Oh, Boydila, nag-celebrate ka na daw? Oh, grabe ka. Akala mo makakabalik ka agad celebrate. Nakita ko nga yung interview niya tuwan-tuwa. Yung ngiti niya, sagad-sagad. Grabe ka. Wala ka namang ginawa, puro contempt ka lang, hinayupa ka talaga. papatuloy daw niya ang gawain ng Board Committee. Well, Boydila, ikaw ngayon ang dinidilaan. Hindi ka. Oh, Boydila, ikaw na ngayon ang dinidilaan. Opo. Bakit? Well, ngayon po kasi, nagkaroon na ng bagong desisyon. Ang Korte Suprema, ito po yung Mangundadato versus COMELEC, na yung second placer rule ay hindi na po ipapatupad. Ano ba yung second placer rule? If for any reason, yung nahalal na opisyal ay na-disqualify at hindi mag-qualify doon sa kanyang opisina, yung second highest number of votes ang siyang uupo. Well, sabi ng Korte Suprema, hindi tama yan. Dahil sa eleksyon, merong pinili ang taong bayan. Ang second placer, bagamat siya ay second placer, hindi siya pinili ng taong bayan. So ang talunan, full stop, hindi po pwede na siya'y mapoproklima kung madi-disqualify yung naproklima. Lalong-lalo na kung ang posisyon ay kongresista. Kasi nga, importante yung pagkakaroon ng mga kongresista. No? Otherwise, wala tayong budget. So ito pong decision nito, ay ito po ngayon ang appreciate kay Boydila. Bagamat nagdidiwa na si Boydila, akala niya babalik siya sa Kongreso at mga happy na naman siya sa World Committee. Hindi, Boydila. Buti nga, Belat, hindi ka uupo dahil dito sa bagong desisyon ng Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema, ang binoto ng taong bayan, yung pinakamataas na boto. Oh, pakinggan mo yung sinabi ni Roque hindi ka makakabalik Sabi ng Korte Suprema, may bago silang yung pangalawa, hindi makakabalik yan, Makinig ka kay Roque. Boydila. Kung if any reason matapos maproklima, hindi siya makaupo, magkakaroon ng vacancy. Kinakailangan maghala na naman ang taong bayan ng bagong kandidato o bagong kongresista pagdating dito nga sa kaso ni Joey Uy. Sabihin natin matalo si Joey Uy sa Embang kasi mula doon sa second division, mag-motion for reconsideration naman yan at dadalhin sa COMELEC. No? Pero ako naman naniniwala na karamihan naman, if not all of them, hindi, karamihan pala, may isa doong non-lawyer, no? Ay abogado, alam naman nila na kapag ang nanay natural born Filipino pa rin yung anak. Pero if for any reason, hindi mabago itong desisyon nito at masustain na pa yan ng Korte Suprema, ang realidad, hindi uupo si Boydila. Kasi Boydila, kinakailangan
ikaw ang nanalo bago ka makaupo. Ikaw ay natalo. At ang sabi ng Korte Suprema, hindi mabubura yung pagkatalo, riski pa ma-disqualify yung nanalo. Ang solusyon dyan, magkaroon ng special election. Pero ang number 2, hindi uupo. Alam niyo po, kahit saan yung tignang anggulo, meron pa rin katarungan. Si Boy Dila na ginamit ang ating Kongreso bilang isang institusyon para instrumento ng pagigipit sa mga taong gaya ko. Ayun, tinuka ng kanyang mga constituents, matapos masuka, parang gumawa ng paraan na siya ang manalo kasi hindi ako mapaniwala na on its own yung COMELEC ang nag-disqualify kay Joey Uy. Sigurado ko na siya mismo ang nagsampa ng disqualification. Totoo yan. Siya ang pasimuno ng disqualification. Ang kapal talaga, no? Akala niya makakabalik siya. Kapal talaga ng mukha. Pero yun nga kung ako naman, sinuka na ako na aking mga constituents, hindi ko na pagpipilitan ng sarili ko, di ba? Ang sama naman nun, gahaman talaga sa kapangyarihan. Pan po natin, ang sakto nitong si Benny. Oh. Boy Dila, makinig ka kay Roque, hindi ka makakabalik, Kapal mo raw. Ikaw pa yung pasimuno ng disqualification kay Uy. Grabe ka, Grabe. Pati dila mo, Boom.